hapon po sa inyong lahat. Let us keep you company in the next hour as we bring you the very latest stories of the day. I'm Denise Tam. And I'm Lourdes de Vera. Uso ngayon ang hide and seek at mahaba ang tanungang sessions. So kung sawa ka na, magtanggal lang ng umay by keeping things light like we do here in Afternoon Delight. Okay, abot kamay na po ulit ang weekend at Vermont's. Konti na lang dahil Thursday na po ngayon, August 29. Yes, lumalabas-labas na yung image ng founder ng Communist Party of the Philippines. Ano na? Sino na? Si Joma. Oh, kaya nga. Akala ko may soundbite ka. Okay, at dahil dyan, ako na pag-usapan natin yung mahaba-habang mga session, ganyan. Ako, sana po tanghalian na kayo, nakapag-merienda. Kami naman po, late lunch today. At ang aming delight of the day ay ang... Ganda tignan. Adobong pusit. Bakit adobong pusit? Ewan ko, para sa iba ulam, sa iba... Tactic. Easy. Tactic kapag ini-interrogate tungkol sa budget. Oo. Pero mukha ba siyang adobong pusit? Alam mo, pag nai-imagine ko kasi, tama ba? In my head kasi dapat yung black siya. Oo, yung maraming tinta. Oo. Pero ito kasi in-order natin ito. Correct. So, this is restaurant preparation. At Ang bango ha? mabango. At hindi natin bibigyan ang ating producer na si Jan Acosta, no? Natuwa ako, meron pang pinag-uusapan lang natin ito noong isang Itlog araw. na maalat ba ito? Itlog na maalat with kamatis. Nako. Ka-excite. Nako, ikaw ba'y mahilig sa pusit, Tita Denise? Hilig ako, oo. Kahit Mahirap anong luto. lutuin ang pusit, ah. Pero natutuwa ako kasi nakakabusog siya talaga. For me, Pusit? feel ko ang tagal-tagal niya matunaw sa katawan ko. Ay, mahirap din ang technique sa pagluto kasi ng pusit. Either you cook it very quickly, lumagpas ka ng, let's say, maximum 2 minutes. Kailangan mo siyang palambutin pa. Kasi pag sumobra ka na ng 2 minutes, usually, rubbery na siya sa matigas. So, papakuluan mo pa siya ng papakuluan para lumambot. Yun. Paulit-ulit, ganon. How do you tell the difference between yung squid na ordinaryo at yung ginagamit na pang calamari? How? Yan. Titingnan may fins. May fins Yes, normally, di ba? Mas mahaba, mas pang calamari siya. You would want that. Oo. Mas pang-araw yung shape. Ganun. Pag ito ang handa, ano ang kinukuha mo? Yung bilog na, yung katawan o yung tentacles? Depende. Kapag hindi siya funky smell, unay ko yung tentacles. Ako laging pino-forgo ko yung katawan, tentacles ako. Really? Oo. Ay, nako. May alam mo ko pagdadalhan sa'yo na lugar na meron silang binibenta crispy squid head and tentacles. Wow, malapit lang ba yan? Pero in season sa QC. Layo. Oo, huwag na natin sabihin sa trellis kasi masyado malayo para sa'yo. Eto, hindi nyo na po kailangan lumayo. Stay tuned lang here because we will be talking about stories now on social media. Unahin naman natin yung nasa Philippine Star since marami na nga ang excited sa darating na events in September. Eto, ang isang makabuluhang pagdiriwang next month para sa Film Development Council of the Philippines. September is Film Industry Month. Aba, Film Industry Month. So, meron nga silang theme, no, na ang sinasabi ay tuloy ang tradisyon ng pelikulang Pilipino. Correct. And they will pay homage to the national artist, yung mga legacy nila for the Philippine Industry Month. Ayan. Masarap. Spicy. Ay, nako. Oh. Okay. Okay. To honor tradition, yan ang deklarasyon ng chairman ng FDCP na si Joey Reyes. Ano? So, sino-sino lang ba ang mga recent national artists for film na dineclare sa Pilipinas? Kidlat Tahimik, Ricky Lee. Of course, si Kidlat Tahimik is experimental filmmaker. Na ako nung nalaman ko, tuwang-tuwa ako kasi mga mainstream kadalasan name na national artist. So, meron kong mga Lino Broca, meron kong mga Ismael Bernal, FPJ, of course, no? Si Dolphy ba ay national art? I think, oo. So, sana rin madagdagan ang wish ko ng mga national artists in the sense na hindi lang yung director or artista, hindi lang writers, kundi pati na rin let's say, mga cinematographers, mga ganyan, Yes. editors,
Oh, dahil kasama sila dun sa buong proseso Correct. di ba? And you can't just limit art and the film industry being in several positions. Correct. At kung tutuusin, sinabi dati ni Stanley Kubrick, the great director, the heart and soul of cinema is editing. Sa editing kasi, it's the piecing of two separate images or footage to make a newer narrative. Ang acting, theater yan. Oo. Cinematography is essentially photography or visual arts. So, walang bago dyan. Ano pa ba? Sound design, music, of course, self-explanatory. Pero yung pagtagpi-tagpi ng magkakaibang mga shots para may bagong meaning na nilalabas, yun ang sabihin natin na tunay na cinematic na spirit talaga. Tsaka alam mo, minsan talaga when you're storytelling also, iba yung nagagawa ng optics, yung dagdag na feeling. Correct. Na nadadama ng manonood kapag sakto yung nakikita niya sa nadidinig niya. At kahit gaano kagaling direktor mo, kung palpak yung editor mo, nakaw, wala rin. At sinasabi nga nila, even a great editor can get the crappiest piece of material and put it together and make a masterpiece. That's true. Diba? Okay, ito, pag-usapan naman natin. Still on Philstar, via Philstar Tech, Google's Find My Device network is coming soon. Talaga, Google? Ngayon lang? Pero at least nandiyan na. 'Di ba? Kasi ito, talagang yung mga Apple users, isa to sa mga gusto nilang feature. So, yung Find My Device is obviously a tracking service na available on Apple and will be available now on Google. So, if meron ka mga stolen or lost device, o baka na-misplace mo lang, you can now use the upcoming Find My Device. Kawawa naman talaga ang Android at Google. Bakit? Always 10 years late. Totoo Diba? ba? 10 years. Di ba laging una ang late na eh. Google? No, sorry Ay, totoo. Yung Find My, tagal-tagal na sa Apple yan eh. Pero yung other features of phones and stuff. Late ba sila? Late. Oo. Meron akong tiyuhin na hindi niya alam kung bakit lagi siyang nahuhuli ng misis niya. Kung saan-saan pumupunta, hindi niya alam. Naka-on yung Find My. May tracker Hindi alam ng pala. yotics. Kasi yan ang mahirap kapag palikero ka na at hindi ka pa teki. Teki. Ako, At si Mrs. Teki, nakaw. double whammy ka. Halimbawa, hindi niya alam, natutulog siya, dinagdag ng Mrs. niya yung Find My iPhone doon sa Find My ng Mrs. niya. So, nahuli siya. Pag sa Apple ba, kasi alam ko sa phone and sa laptop pwede, di ba? Pero sa ibang devices, Apple devices pwede. Any Apple device. So that's what Google is doing also right now. In fact, nako, sa isang kagaya ko na sabihin natin na medyo ginagabi ng uwi at kung ano-ano minsan yung naiinom at yung AirPods mo kung saan-saan na Lalagay. yung sariling mga lakad yung Okay. isa-isa. Nako, kung hindi dahil sa Find My, matagal na akong... Ako cellphone. Oo. Talaga? Oo, kasi minsan, ang habit ko is kahit andun ako sa sink, sa kitchen area, kung saan-saan ko pinapatong yung phone ko. So at the end, kahit naka-charge yung watch ko, kailangan ko siyang pindutin para hanapin ko saan ko na ipatong yung cellphone ko. Makes life more bearable, diba? Pero yung AirPods, at minsan makikita mo, ay, naiwan ko sa ganyan, ay, naiwan ko sa ganyan. Pero ang laking bagay. Kahit talaga wala sa nito. case? Kahit wala sa case. Oh, wow. Oo. At meron siyang, may pipindutin ka para mag-emit siya ng sound para alam mong malapit-lapit ka na. Diba? Kaya Google, ito lang masasabi ng mga iPhone users yan. Hum. Lumang balita. Pero nakakatulong sa kanila yan. At sa mga mister, nako, sinasabi ko sa inyo. Double check ang Double mga check. settings. Oo, pagpapasok kayo sa mga puok ng kasalanan, airplane mode ang kailangan. Naku po. Tinuruan pa yun. Parang hindi ko ata kayang dagdagan yun. No? Ito na lang pag-usapan natin. They're Paralympians. Of course, Paralympics has opened in Paris and we are rooting for our Paralympians. And sabi nga ng Philippine Star headline, Raise Our Flag, Team Philippines. Correct. Sana, alam mo, sana may mga ganun kalaking pabuya para sa kanila, no? Oo, para
kung merong maka-double gold sa kanila. Oo, magkaiba yung... Nag-opening highlights siya ba? Ano bang itsura ng hindi ko napanood dito din? Ito, swimmer Ernie Gawilan and archer Agustina Bantilok served as flag bearers of Team Philippines. Unang sasabak at 7 p.m. ang ating archer na si Agustina Bantilok in the women's individual compound open ranking round at the archery range in Les Invalides. Agustina is from Tanudan, Kalinga and is the oldest member of Team Philippines at 56 years old. Opening of the Paris Paralympics rather was also grand and we have photos from Reuters. Iyan, nakikita po ninyo. Uy oo, so... Pero talaga, kailangan doon talaga yung venue ng opening. Yun talaga. Porque Paralympics ay sa Les Invalides talaga. Sa Les ba o Les? Anyway, ayan. Bongga rin naman pala talaga. Oo, syempre. Ay, parang alien Ano ba yung sino kaya yung kokotse kanilang niya? version ng Lady Gaga or Celine Dion? Oo, kailangan makita natin yan, no? Pero mukha naman tuwang-tuwa ang everybody who was involved in part of the opening of the Paris Paralympics, and we are, of course, again, cheering and rooting for Team Philippines. Mabuhay po kayong lahat. Yes, okay. Sana maka-gold tayo dyan. Pero meron din kayo nag-parkour sa kanila. Parkour? Paano? Aba, meron ng blind football Oh, Di ba? Malay mo. Sige, pag hanapin natin, maghahanap ako online. Pili ko masarap panoorin yun, no? Sige, let's talk about more sports right now. Still, the Premier Volleyball League semifinal has been moved to August 31st at the SM Mall of Asia Arena. The games were initially set for today, August 29, at the PhilSports Arena in Pasig. But the recent heavy rainfall caused a power outage in the venue, which rendered the facility unusable for the scheduled event. According to PVL, tickets will be automatically refunded to the original payment method. The league also apologized to fans for any inconvenience caused by the postponement. In short, pinutulan ba sila ng kuryente? Baka na may may problems lang, issues dahil nga daw sa ulan. Okay. May power outage Baka may nabasa, may Pwede. tumulo, we don't really know. Buti pa doon sa Saan? sa KOJC compound, hindi nawawalan ng kuryente. Hindi nawawalan ng kuryente, hindi nawawalan ng bantay, ang daming nasa labas. At kuryente din. Oo. Pag pinutulan kayo ng kuryente yun, Pwede. mayroon silang backup. Ayun ang malalaman natin. Diba? Pero ito muna, pag-usapan natin what we already know in other sports. Madami pa tayong sinusundan. Ito naman in basketball, Meralco Bolts beat Terra Firma Jeep 107-91 in the PBA Season 49 Governor's Cup on Wednesday evening. Meanwhile, Rain or Shine remains unbeaten in the season after outlasting NLEX Road Warriors 124-105. The next games in the Cup will be between Northport and Converge at 5 p.m. today, followed by TNT against Magnolia at 7:30 p.m. Alright, and at this point, shoutout muna sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Afternoon Delights via live streaming at sa Facebook po, mga kapatid, at sa YouTube. At sa mga nagtatanong ba rin kung nakaka-dunk daw ba ang ating Tita Denise. Nako, Patience. babaan nyo muna yung ring. Yes, patience, my friends. Balang araw, sa Pasko, malay nyo, pademo si Tita Denise. Oo nga. Nako, alam mo, gawa tayo ng series niya. Magte-training ako para makapag-dunk ako. Siguro mga 2026 ang completion. Parang sa NBA All-Stars. Pwede rin. Nakaganon ako, tapos jump over me. Oo, pero mas mababa pa rin dapat yung ring. Sige, teka, basa tayo ng ating mga comments, no? Hello, Alex Fuentes. Alam ko nanonood ka. Jim Libira na, hindi pala na yun. Nasa workshop lang ngayon pala yun. Ito, si Nico Cabales. Yes, Nico, hello. Hi, Idol Lourdes and Denise. Hello, si Jenny Lynn. Hello po, watching from Bulacan. Pabati naman po, Gojo Cruz at Flores family. Magandang hapon po sa inyo. Thank you for watching. Hello, Oscar N. Ang food suggestion naman daw niya ay, anong watermelon soup sa manang? Ano yun? Sorry, ito yung tinatawag nilang sinigang with watermelon. Oo. Iba yung watermelon soup, matamis yun. Pero Oscar, alam mo, Oscar,
wag na natin ipilit siguro yung rib eye steak. Wag na, oo. Pero Oscar, thank you sa suggestion mo. Keep them coming, sir. Kay Rayden Yinlin, Shiminette like. Shiminette, galing sa hearing yan eh. Carlo Colaton, hi, kasabay po ba ni Ma'am Denise, si Ma'am Gretchen sa volleyball? Ikaw ang sumagot niyan, tita. Mas ahead lang ako ng 3 years. At para pa ganun yung volume. Mas nauna ako ng I think 2 to 3 years. 2 to 3 years. Pero nag-abot kami ni Gretch. Accelerate kasi itong atita natin. Kaya nauna. Diba? But again, we're inviting everybody to please join us in the conversation and the fun all afternoon. At mamaya po, magbabasa pa ulit kami ng comments from Facebook and YouTube. Kaya kung may mga gusto pa po kayong sabihin, kung may dagdag pa kayong suggestion na pwede naming merienda, just keep the comments coming. Only comment po, pwede naman. Baka mag-comment sila ng merienda gusto nila ay rib eye steak. No? Pwede rin. Mas pwede po yun. Wagyu A5. Parang nagsuggest ka po. At syempre, magte-thank you na rin po tayo sa ating loyal viewers for trusting One News and One PH. Nako, ito ang gandang balita. Signal just won TV Station of the Year at the 12th Makatao Awards for Media Excellence. Yay! Okay, here's a story from Mobile Journal, Francis Orsho. Station of the Year. Mga batikang mamamahayag, radio and TV programs, host at media stations ang kinilala sa PMAP 12 Makatao Awards for Media Excellence ng People Management Association of the Philippines. Back-to-back ang pagkapanalo ng Signal TV. Dahil ngayong taon, ginawaran bilang TV Station of the Year ang 1PH at 1 News. TV Station of the Year is Signal TV Inc. 1 News 1 PH. Tinanggap ang pagkilala ni na Signal TV Head of Channels Management and Programming Carissa Gilas, 1PH anchors Joey Francisco at Cheryl Cosim, at 1 News anchors Regina Lay, Diego Castro at Angela Lagunzad. To be valued for the potential of our platforms and to be recognized for the achievements of our teams in One News and One PH is very, very gratifying. Maraming salamat sa mga tao behind One News and One PH who have been working tirelessly to provide our viewers with reliable, truthful, and impactful news and public affairs program. Makakaasa raw ang mga patuloy na nagtitiwala sa mga programa at tagapaghatid ng balita ng 1PH at 1 News na sila ay patuloy na maghahatid ng teleserbisyo para sa Pilipino. More hours of news and talagang information na pwedeng gumabay sa mga kababayan natin, lalo sa panahon kapag bagyo, pag mag-eleksyon, o kaya kapag may mga breaking news, nandyan kami. Kasama naman sa mga nagwagi at binigyang pagkilala ang kapatid news program na Frontline Pilipinas bilang Best TV News Program. Pinarangalan din si News 5 Chief Luchi Cruz Valdez bilang Best TV Public Affairs Program Host sa programang Budol Alert. Ang Makatao Awards for Media Excellence ay nagbibigay parangal sa mga miyembro ng mass media para sa kanilang natatanging kontribusyon para mapalalim ang kaalaman ng publiko sa kahalagahan ng maayos na pamamahala ng mga tao sa pribado at pampublikong sektor. Mahalaga ang role na ginagampanan ng media. This award honors practitioners who advocate people issues, people concerns. Through this recognition, we will be encouraging our partners in media to continuously strive for what is good for mankind. Mobile journalist Francis Orsha po, hatid ang muka ng balita. Congratulations! Congratulations po sa ating lahat. And syempre, we again would like to thank each and every one of you for making this possible. Kung hindi po dahil sa inyong tiwala, baka dahil sa inyong tiwala nga nakuha natin ang TV Station of the Year. At sa Makatao Awards, thank you po sa PIMA. Maraming salamat. Correct. Mamaya, maaamoy natin yung trophy na yan. Mafe-feel natin gano'n ba kabigat yun? Oo. Kasi bigat din ba yan ang magiging bonus natin at the end of the year? Naway. Pero sana mabigat, no? Mabigat yun sana. Sana mabigat at hindi ka parusahan sa mga pinagsasabi natin. Alright.
Ayun, happy anniversary pala sa Philippine Legislature sa araw na ito. At nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Alright, Pogo player Cassandra Lee Ong is still in the custody of the House of Representatives following her appearance there last night. But what did she tell the lawmakers? News Hour correspondent Marian Enriquez reports. Gabi na nitong Miyerkules pero tuloy ang pagtatanong ng mga kongresista kay Cassandra Lee Ong tungkol sa kinasasangkutang Pogo. Hindi katulad noong hapon na panay ang pagtanggi ni Ong na sumagot, mas naging cooperative na siya kinagabihan. Sa pagtatanong ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, inamin ni Ong na siya ang nag-asikaso para sa application sa Securities and Exchange Commission o SEC ng kanyang kumpanyang Whirlwind at ang Lucky South 99. Sabi ni Ong, siya rin ang nag-ayos ng application sa PAGCOR ng Lucky South 99 o yung ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Hiningan pa siya ng detalye ni Gutierrez kung ano ang kanyang unang trabaho, bagay na hindi na niya sinagot. Sa pagtatanong naman ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante, umamin si Ong na nobyo niya si Wesley Guo, kapatid ni Alice at Sheila Guo. Nang umalis daw siya noong Hulyo patungong Malaysia, nakasama niya roon ang magkakapatid na Guo. Nagpunta rin sila sa Singapore at isa pang lugar saka nakarating sa Batang Indonesia kung saan na sila nahuli ni Sheila. Pero hindi sinabi ni Ong kung anong lugar ang tinutukoy niya for privacy reasons. Pumirma na rin siya ng waiver para mapabuklat ang kanyang mga bank account. Dahil sa kanyang kooperasyon, nagmosyon ng mga mambabatas na bawiin na ang ikalawang contempt order na ipinataw sa kanya. I move to rescind the second contempt order against Ms. Ong. And also to move that to rescind also the earlier contempt that she be detained at the Women's Correction Facility, Mr. Chair. Mananatili na muna siya ngayon sa House Detention Center. Humarap din sa Quadcom si R. De La Serna, ang dating executive assistant ni Attorney Harry Roque. Inusisa siya ng mga kongresista kung paano napayagang tumira sa Lucky South vicinity ng libre noong November 2023. Kwento niya, isa siyang aviation student sa Clark kaya siya tumira roon. Si Cassandra Ong, aniya ang nakausap niya tungkol dito. Which means, Mr. De La Serna, kapag may titirang mga tao sa Lucky South, it is Cassie Ong who decides. Yun ang hindi ko po. But on my case po, Your Honor, siya po yung kausap ko. Nakilala niya umano si Ong sa pamamagitan ng kanyang dating boss na si Roque. And who is Attorney Roque to Cassandra Ong? Ang alam ko po, Your Honor, he handles the ejection case of Whirlwind Corporation po. Kinumpirma naman ito ni Roque. Aniya, naging abogado siya ni Ong sa ejectment case ng Whirlwind. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. Now, the National Police denies claims that they will bomb the Kingdom of Jesus Christ Cathedral if Pastor Apollo Quiboloy does not surrender. The details from News 5 correspondent Bril Montalvo. Iniharap ng Kingdom of Jesus Christ sa media ang 52 anyos na si Jenilyn Bingil. Isa siya sa sinabi ng PNP at DSWD na 2 biktima umano ng human trafficking na nasagip nila noong linggo habang hinahagilap ang wanted na si Pastor Apollo Quiboloy sa KOJC compound. Pero giit ng ginang, hindi siya biktima. Hindi lang daw siya na-contact ng anak na nasa labas. So, hindi ka biktima ng human trafficking dito? Hindi talaga po. Freedom of choice ko po to. Lahat, nakatapos na kayo sa pag-aaral nyo. So ngayon, bigyan nyo ako ng kalayaan. I-serve ko yung buhay ko sa Ama to the Son. Ang isa namang 21 anyos na lalaking nasagip din umano, pinauwi na nila sa Samar. Kaya ang KOJC, pinag-aaralan na raw ang posibleng legal na hakbang dahil sa paratang. Isa pang pinalutang ng KOJC, ang umano'y bantang bobombahin ng mga pulis ang kanilang cathedral sa loob ng compound. May isang pulis na tumawag doon sa aming maganda at na lawyer na si Attorney Kay Lorente at nag-provide ng information na bubumbahin daw
itong aming cathedral, which is really a sacred place for KOJC member. Pero buwelta ng Davao Police, hindi ito totoo. Isa na namang kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na bobobohin namin ang kanilang compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente. Tinabla rin ng mga miyembro ng KOJC ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noong Martes na walang dalang baril ang mga pulis sa loob ng kanilang compound. Nang makapasok ang ilang miyembro ng media sa loob ng KOJC compound nitong Martes, ilang pulis ang nakita nating merong mga baril. Nananatili sa loob ang mga pulis at tuloy ang paggamit nila ng ground penetrating radar para mahanap si Kibuloy. Sinubukang isama ng PNP Region 11 ang mga piling media para ipakita ang bahagi ng lugar na natuklasan nila na maaring pinagtaguan ni Kibuloy. Pero biglang humarang ang mga miyembro ng KOJC. Hindi raw sila papayag na masilip ng media ang lugar. Kaya nag-human barricade pa ang supporters ng pastor para hindi marating ng media ang katedral. Sabi ni Justice Secretary Rimulya, walang iligal sa ginagawa ng mga pulis. Malinaw daw na hindi sakop ng temporary protection order ng korte ang paghahain ng warrant at pananatili ng mga pulis sa lugar. Kaya giit ni DILG Secretary Benhur Abalos, mas mabuting sumuko na lang si Kibuloy. You're telling us about justice, but now it's time to face the truth. Now it's time to tell the people your version of what really happened. And that the Philippine legal system takes course. Para sa 1PH, Brin Montalvo, News 5. Okay, now here's a quick rundown of some stories on One News. Senators Bato de la Rosa and Bongo have denied claims that they knew about the plan to kill personalities linked to the drug trade. At the House Quad Committee yesterday, Police Colonel Jovi Espenido alleged that De la Rosa, who was then the PNP chief, ordered him to, quote, neutralize suspected drug personalities. Espenido also said that there was reward money from Pogos channeled through then Special Assistant to the President Go. The reward money supposedly went to police officers who got marching orders to kill from De La Rosa. In the same hearing, Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla was cited in contempt for supposedly lying. Lawmakers doubt that Padilla was not involved in the murder of 3 Chinese inmates at the Davao Penal Farm back in 2016. It was prisoner Leopoldo Tan who earlier told the Quadcom hearing that he overheard Padilla talking about the killings with then-President Rodrigo Duterte. Speaking of contempt, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada has signed the release of former GMA contractor Jojo Nones, who's accused of sexual harassment. Nones was briefly detained at the upper chamber after he was cited in contempt during one hearing. And in Timor-Leste, Court of Appeals has denied expelled Congressman Arnie Tevez' extradition appeal. The Justice Department said they received an official notice from Timor-Leste about the matter. Tevez is accused of orchestrating a string of killings in Negros Oriental, including the murder of Governor Roel Degamo. All right, and moving on to another story, former Audit Commissioner Heidi Mendoza weighed in on the disallowance of the Vice President Sara Duterte's spent budget, and this is on the heels of the current Commission on Audits ordering Duterte's office to return 73 million pesos in confidential funds that were improperly used, allegedly. Mendoza told Storycon on One News that there are several repayment options if COA's decision is finalized. Kailangan ibalik yung pera dahil hindi siya nagko-comply dun sa requirements ng expenditure, di ba? So because of that, pwedeng tinatawag natin na pwedeng partial or full ang disallowance. Pero may appeal process kasi yan at mahaba yan at abot hanggang sa Supreme Court. Pero pag na-final na yung decision, pwedeng bayaran o tinatawag nating restitution or pwede rin na ibawas sa kanyang sweldo, pwedeng ibawas sa kanyang retirement, ganon.
All right, you're still watching Afternoon Delight on One News. It is time for another breather. We'll be right back. August 29, 2005. America suffers its most destructive natural disaster. Hurricane Katrina, a Category 3 storm, blows ashore in southeast Louisiana, forcing hundreds of thousands to evacuate. Katrina kills 1,800 people across the Gulf Coast, destroying or severely damaging homes from Alabama and Mississippi to New Orleans. 80% of the Big Easy is swamped when the city's levees break after the storm strikes. Hundreds of thousands of residents and about 1 million others in surrounding areas are forced to flee. But Katrina's howling winds also drive thousands to the Superdome and to the New Orleans Convention Center for shelter. Most of them, the poorest of the poor, unwilling or unable to heed the evacuation orders. Looting and violence later break out in the city, where the initial sluggish response to Katrina only adds to the misery. We could go and help in Sadami, but we can't help our own people. We've been sleeping in the street for 5 days and nights. Government officials, federal, state, and local, all face sharp criticism for their handling of the catastrophe. From President Bush and Federal Emergency Management Agency Chief Michael Brown to Louisiana Governor Kathleen Blanco and New Orleans Mayor Ray Nagin. Despite some progress in rebuilding after Katrina, recovery for New Orleans and the Gulf Coast remains a long, hard road, while debate over the disaster goes on. Today in history, August 29th, Ross Simpson, The Associated Press. OPM singer Mackie is thankful after tickets for his first solo concert sold out immediately. That and more stories from entertainment producer Von Belinario. Mabilis na sold out ang 2-day solo concert ng OPM singer-songwriter na si Mackie. 4 na oras lang ay naubos agad ang ticket para sa Day 1, habang wala pang isang araw nang ma-sold out naman ng Day 2, kaya si Mackie very thankful. Doon ko na-realize na sobra yung love sa akin ng mga tao and sobra din yung love ko sa inyo dahil pinakita niya sa akin din yan through your actions din. Kwento ni Mackie, intimate at something personal ang tema ng concert para mas mapalapit pa siya sa fans. Nag-start po kasi ako ng pandemic na parang yung you're all alone in your room, nakikinig ka sa music and all, ganun. Ako gusto ko mabigay yun sa audience ko na kung paano ako nag-start, nagsimula lahat sa loob ng kwarto ko, sa loob ng bahay lang. So, gusto ko mabigay yung feeling na home sa fans ko kasi para sa akin sila talaga yung home ko. Abala rin si Mackie sa upcoming release ng bago niyang awiting, Namumula. Kung ang hit song niyang Dilaw ay very warm ang feels, itong Namumula naman daw ay hugot sa pagkagusto sa isang tao kahit may nakikita ka ng red flag. Namumula is a song about admitting and accepting na lahat tayo at some point nagkagusto sa isang taong red flag. Kahit busy, game na game pa rin si Mackie na makipag-collab sa Horizon sa latest dance craze na Sumayaw Sumunod na binigyan ng bonggang twist ng grupo. And speaking of Horizon, thankful sila dahil sa patuloy na pag-ariba ng Sumayaw Sumunod sa mga streaming platform. Magpapasalamat kami sa lahat ng mga nanood and in-appreciate yung Sumayaw Sumunod kasi it is a classic na OPM classic na lahat ng Pilipino alam yan. Kaya buti naman at na gustuhan nila yung revival namin of The Boyfriend Sumayaw Sumunod. Simula naman ngayong araw, makabibili na ng ticket para sa 2-day concert ng BINI. Inilabas na rin ng ticket price na naglalaro sa 1,300 pesos hanggang 11,000 pesos. May perks din kasama, depende sa ticket. Gaganapin ng Grand BINIverse sa November 16 at 17 sa Smart Araneta Coliseum. Ako si Von Belinario para sa 1PH. Alright, at kahapon lang pinag-uusapan po natin siya. We're talking about Islay Bomogao, ranked
#1 lang naman in the world for Muay Thai. And mas kilalanin pa natin siya sa report na to ni Mobile Journal Denise Valdesancho. Her story has been made dahil isang Pinay ang nakakuha ng titulo bilang world #1 sa 45 kg elite class ng International Federation of Muay Thai Association. Siya ang pride ng Cordillera Region, ang 23-year-old na si Islay Erica Bomogao. 16 years old pa lang daw siya. Alam na ng puso ni Islay na para sa kanya ang martial arts. I tried a lot of combat sports po prior to Muay Thai. Nag-wushu po ako, nag-penchak silat, I even tried jiu-jitsu, grappling. Bukod dito, sinubukan niya rin ang swimming noon. I was actually a swimmer po nung elementary. Okay. Pero nung nag-high school ako, they didn't have a swimming team. So, as I was walking, coincidentally, may nakita ako sa stage sa school na mga nagtitraining ng martial arts. Then sabi ko, wow. Noong una, may hesitation daw sa kanyang pamilya sa pagsabak niya sa Muay Thai. Pero talagang tumatak na raw ito sa kanya. Muay Thai kasi parang love at first sight po siya. Hindi lang siya suntok sipa, meron siyang elbows, tas meron din siyang knees. And on top of those, ang ganda ng mga values na sinishare ng Muay Thai. Merong respect, discipline, fair play. Hindi naman naging mahirap ang pagkumbinsi ni Islay sa kanyang mga magulang, lalo na't isang uri rin ito ng self-defense. At hindi nga nagtagal, sumali na si Islay sa iba't ibang kompetisyon at torneo. It never really got to me before na I would compete at this level. Overwhelming pa rin para sa Igorot athlete ang balitang siya ang nangunguna sa 45 kg elite class sa mundo. A decorated athlete at such a young age, Islay wishes to be an inspiration to others. I want to show them that being a female is not a limitation to pursuing your dreams in combat sports. And hopefully, through that, I can also instill to them a sense of confidence and motivation. What a slay for Islay! Kaya para sa mga nangangarap ngunit natatakot, baka sign na ito for you to just go for it and slay the day. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Tito Denise, Islay ay slay. Correct. Parang bagay na bagay talaga sa kanya yung kanyang also, pangalan. Direct, we slay. We slay because again, we'd like to thank the 12th Makatao Awards for naming Signal as a TV station of the year. Sister teams One News and One PH were recognized for media excellence by the People Management Association of the Philippines, or PMAP. Makatao Awards honors outstanding media bodies and personalities for their contributions in promoting public awareness of effective people management in both the private and public sectors. Signal TV's channels management and programming head Risa Gilas is just as grateful as the men and women of One News and One PH. Napakalaking honor talaga na i-receive yung TV Station of the Year Award on behalf of Signal TV. We were talking about it earlier that to be valued for the potential of our platforms and to be recognized for the achievements of our teams in One News and One PH is very, very gratifying. So, a huge congratulations and maraming salamat sa mga tao behind One News and One PH who have been working tirelessly to provide our viewers with reliable, truthful, and impactful news and public affairs programs. Di natin narinig si Tito Joey Francisco, kaya magpapapizza na lang siya mamaya. Congratulations to all of us and of course, mga viewers po, no? Viewers po natin for their continuing trust in our work. Sa mga reportage ng mga mahuhusay ng mga staff po natin at mga reporters natin, mga mojos natin. At thank you. Pero basa muna tayo ng mga comments bago tayo magtapos. Sige, oo. Sige. Ito sa Facebook, sisilip ako ha. Yup. Ito, si Eleanor Barami, sabi niya, Happy Thursday! Kilala mo? Professor sa UST yan. Hello po. Hello. Kita Eleanor, nako, kasama ka ba sa Germany? Ayan, si Rodel Alcantara, syempre avid viewer natin yan. For merienda, palabok
palabok malabon na may pusit at hipon na sahog, partner ng halo-halo ng ras or ginataang daming bilo-bilo or munggo or mais from El Pueblo, Novaliches. Sino yan? Si Oscar? Si Rodel. Rodel. Oo, hi Rodel. Si Oscar kasi tuloy-tuloy yung suggestion niya. Snack suggestion daw, meat buns ng Tim Hoan. Oh. Si NMVH naman, napaka, sabi natin medyo misteryoso ang mga comment niya. William C. Jr. sabi na, wag na raw magdunkin na lang daw. Ay, oo nga, kita ko just now. James Madison, 05, si Fugitive Kid, easy. GM24, Alex Manansala, Tita Denise, volleyball ka ba? Bakit napapamine kasi ako pag nakikita? Ay, toray, ano yung mga terms? Sige, mag-mine ka lang na mag-mine at mag-comment lang na mag-comment, Hindi ba pwedeng live selling? O, pwede rin. Pag nag-live selling ako, ikaw ang mag-mine na mag-mine, ha? Itatali ko sa'yo lahat na ibibenta ko. Nauobligahin kitang bumili. Oo. Madali ka usap to, Tita Denise natin. Mine! Okay. And speaking of mine, sabi ng envoy ni Pangulong Bongbong Marcos, yung photo daw ni BBM and First Lady Liza with Pogo player Cassandra Leong ay random lang. Souvenir, kumbaga, no? Pues, meron din kami yan sa ating I Saw the Signs. Alright. Ito na po, random photos edition po ng I Saw the Signs. First pick mula kay Afternoon Delight viewer Magsi Alcantara. Ito, sabi niya, chicken adobo at adobong manok at 45 pesos. Spot the difference. La difference. Ano raw bang kaibahan? Oo nga, no? Adobong manok, chicken adobo. Sorry, nagigets mo ba? It's the same. Baka naguluhan lang siya kasi parehas lang English siya Tagalog. Oo. Maybe to cater to different customers. Correct. Para maintindihan ng lahat. Malay mo, foreigners pala dyan. Oo, diba? Kung hindi nila magets yun. Oo. Anyway, eto na. Mula naman ito sa isa pa nating masugid na taga-subaybay na si Jessie Ilagan. Mula sa isang bakery, pakiusap, huwag pisilin ang tinapay at buns. Hindi po pisngi yan. Oo. Ayun naman kasi may kayo pumisil lang buns. Oo. Buns. Importante, nagkaintindihan na nagbebenta naman, diba? At bebentahan. Come back to the young and beautiful you. Diba? Ito nga. Okay, third photo. Dito ay umikot sa Facebook. The mug that mocks. Sobrang gusto ko niyan. Ay, bastos. Oo. And the final random photo for the day. Nako, magets kaya ito ng mga tao. Ito po ay yung mga pulis na ang sabi ay naka-estasyon sa labas ng Davao. May napapansin po ba kayo? Correct. Sa muka. At ang sabi baka kaya hindi mahanap. Alam mo, tactic yan, ha? Oo. Parang kumbaga, pinaka-misteryoso ay yung pinakamalapit sa'yo. Alam nyo na. Alam mo na this. At alam nyo rin na if you've seen the signs, send them to us sa email na afternoondelightON@gmail.com. Yes, again, thank you po sa PMAP. Maraming salamat po. And that will do it for us this Thursday, August 29. Thank you for watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lord De Vera. Nagsasabing have a delightful afternoon.